our Bible on Psalms 92, verse 5. Praise the Lord. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Praise the Lord. Sinabi dito, O Lord, how great are thy works. Meaning to say, we are referring to the Creator of the universe. We are referring the Creator of all things. And thy thoughts are very deep. Ang kanyang kaisipan ay napakalalim. Napakalalim ng kanyang kaisipan. Sinabi na ito ng ating Panginoong Hesukristo. O sinabi na ito sa banal na salita ng Diyos. Kung gaano kalayo yung heavens sa earth, ganon din kalayo ang kanyang distance mula sa ating kaisipan. Kung gaano kalawak ang universe, ganon din kalawak ang pag-iisip ng Diyos sa ating pag-iisip. Isa lang ang earth na ating tinatayuan at tinitirahan. Dito tayo ipinanganak, dito tayo nilalang ng Diyos, dito rin matatapos ang ating flesh. But God has something for you and God has something for us. May hinanda ang Diyos para sa iyo, merong hinanda ang Diyos para sa akin, para sa atin, para sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. And that is His eternal place of abode. That is His eternal kingdom. That is His eternal existence. We are part of it. Praise the Lord. Kaya napakalalim ng kanyang pag-iisip at napakadakila ng kanyang mga gawa. Now, how the Word of God describe His works? Basahin natin. Psalms 40, verse 5. Praise the Lord. Many, O Lord, my God, are thy wonderful works, which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Yes. Unang-una, napakarami. There are so many. O Lord my God, are thy wonderful works. Minsan, pag ating tinutunghayan yung earth, nagagawa naman natin tunghayan yung earth, gamit mo lang yung Google Earth. Pag ginamit mo yung Google Earth, kahit isang isla, hindi nawawala, nandyan lahat. Kahit gaano pa kalaki yung continent, kaya mong makikita. Kahit anumang sulok ng mundo, kaya mong ipaikot yung globe na yan to glance every part of the earth. Mapapansin mo yung North Pole and South Pole, puti, because nandyan yung snow. Kasi malayo sila sa araw. So, pag malayo sa araw, ang part ng globe, nag-accumulate yung coldness. So, it composes ice. Tayo naman sa Pilipinas, nandito tayo sa tinatawag na country na nasa gitna ng globe, na tayo ay mas malapit sa araw. Kaya walang nagko-compose ng snow sa ating country. Dahil hindi kayang i-accumulate ang coldness to create a
as snow. Ayan to, Pilipinas. Kaya ang kulay ng balat natin, katamtaman. Hindi naman itim masyado. Hindi naman din puti, but katamtaman. Kasi nagbabari yan sa temperature. Kaya tingnan mo yung mga taong nasa South or North Pole, mga puti sila. Yun namang malapit doon sa kanila, yellow. Yun na yung Chinese. Kaya, makikita na natin. Ngayon, they are innumerable. They are more than can be numbered. Pag i-declare natin ito, sinabi dyan, we cannot reckon up. Hindi natin kayang ubusin to recognize them. Hindi natin kayang isa-isahin to put in order. Hindi kaya. Kaya, pag i-describe natin yung mga gawa ng kanyang mga kamay, hindi mo kayang i-describe, hindi mo kayang bilangin. It is innumerable. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano pang meron sa Kanya? Aside na nilalang niya ang napakaraming nilalang. Earth is just a tiny particle or dust among His creatures. Isa lang yan sa alikabok na liit sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Ganon ka laki ang vast ng Kanyang domain, yung Kanyang pagkahari, yung Kanyang nilalang. Maliban dyan, ano pang meron sa Diyos? Basahin natin. Psalm 66 verse 3. Praise the Lord. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Yan. Ano ibig sabihin yan? How terrible art thou in thy works. Pag sinabing terrible, matatawag natin ito, He is awesome. Dapat siyang katakutan. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto you, unto thee. Bakit may enemies ang Diyos? Even how God is so good, even though how God is so righteous and holy, and there is no iniquity in Him, pag sinabing walang iniquity dyan sa Kanya, He made no harm to anyone. Wala siyang sinasaktan. But He made everything to enjoy His riches, His glory, His power. Bakit may enemies ang Diyos? Yun na nga ikinuwento ng salita ng Diyos, na among His creatures, may isa doon na anghel niya, na nilalang niya na perfect and the most brightest archangel of God, na nagkaroon siya ng tinatawag na pride sa kanyang sarili. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, he has so much power and authority na ibinigay ng Diyos sa kanya. Until such time, yung naglalang sa kanya, gusto na niya na ring sasagasaan. Pero anong nangyari? Lahat ng kanyang mga enemies submit unto His power. Ibig sabihin submit, pag sinabi niya, you, Lucifer, and the 1/3 of my angels na sumama sa iyo, you will be cast down to the earth. Sa pit sila. Nag-dive sila. Praise the Lord. O yan ang ibig sabihin yan. Pag anong sabihin ng ating Panginoong Diyos, if you are deserving to be
punish according to His authority and power. Mag-submit ka talaga sa Kanya. Wala kang magawa. Hindi pwede sabihin ni Lucifer, no! You cannot cast me down. You must be cast down. Hindi nakagawa ng ganun si Lucifer. Hindi sinabi ni Lucifer, no! Let us fight first. Nakipagbaka na nga siya. Hindi nga humarap yung Creator. Pinadala niya lang si Michael, the Archangel. Talo na siya. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga enemies submit unto Him. Kaya dito sa lupa, if we fight against God, if we fight against His will, pag lumaban tayo sa Diyos, lumaban tayo sa kalooban ng Diyos, kanus abata musukol sa Diyos kung atong supakon ang iyang kabalaoran. Kung atong i-violate ang iyang balaod. Katong ginadili sa Diyos, ug imo nang supakon, you fight against God. So, lahat mag-submit sa Kanya. So, si Lucifer, lahat ng 1/3 of angels, pag sabi niya, punta kayo doon sa lupa, ibabagsak ko kayo. Wala na kayong place dito sa akin forever and ever. Reserved na kayo. Sasabay ko kayo hatulan sa mga tao na ayaw mag-honor sa akin sa lupa. Isasabay ko kayo sa mga tao na ayaw mag-recognize sa akin. Isahin ko na lang yung kahatulan, final judgment. Isang lugar lang kayo. Submit sila. Pagdating ng judgment day, pag hindi mo nagawa, ibigin ang Diyos. Paano ba natin ibigin ang Diyos? Keep His commandments. Kahit paanong tukso ni Satanas sa buhay mo. Kung utusan ka ng Diyos magnakaw, huwag kang magnakaw. Utos ng Diyos yan. Kung utos ng Diyos, huwag kang mag-commit ng adultery, huwag kang mag-commit ng adultery. Pag utos ng Diyos, huwag kang mag-commit ng fornication, huwag kang mag-commit ng fornication. Lahat ng mga utos ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan, huwag mong gawin kasi sinabi na niya, ang consequence niyan is the lake of fire. So lahat ng lumaban sa Diyos, submit sa Kanya. Pag paparusahan ka, wala kang magawa. Pag sabihin ng Diyos, depart from me, mag-depart ka talaga. Wala kang magawa. Submit ka sa Kanya. Praise the Lord. Walang mag-resist, walang makaresist. Submit lahat ng mga enemies ng Diyos. Wala kang magawa. Kahit pipiglas ka, wala kang magagawa. You will submit. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya, napaka-terrible ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng isi-isihin. Ngayon, habang nandito tayo sa sanglibutang ito, pinaka-the best na gawin natin para kampante tayo na mabubuhay tayo sa sanglibutang ito, we will not starve to death. Hindi tayo magugutuman sa ikamamatay natin. Ano mo ang pinaka-importante? Obedient tayo sa Diyos. Obedient tayo sa Diyos. Ibibigay niya ang karapat-dapat sa atin para mabuhay tayo. Obedient. Yan ang importante. Kasi Kanya lahat eh. Galing sa Kanya lahat. Siya yung magbibigay. Siya yung magbabawi. Kaya yun ang pinaka-importante. Obedient. Basahin natin. Bakit? Psalms 104 verse 24. Praise the Lord. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Earth is full of thy riches. Ang mundo puno ng kayamanan ng Diyos. So hindi tayo magproblema. Kung i-honor natin siya, paniwalaan natin siya,
magtupad tayo sa Kanya, hindi tayo magproblema sa kainin natin. No need na magnakaw pa tayo. Yan pa yung magsanhi sa atin sa impyerno. No need. Ano pang problemahin natin? Ang kayamanan ng mundo, Kanya. Full of His riches. Ibibigay niya ito kung saan niya gusto ibibigay para hindi ka magutom, para hindi ka maghubad, para hindi ka maulanan, para yung pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Temporal. Pero huwag mo ilagay yung isip mo dyan. Huwag mo ilagay yung puso mo higit sa Kanyang kaharian. If riches increase, put not your heart there. Praise the Lord. But rather be a blessing to others. It is more blessed to give than to receive. It is happier to give than to receive. Mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Dahil obedient ka sa Diyos, binigyan ka ng Diyos. Kaya nakapagbibigay ka, nakapagtulong ka doon sa iba. Para turuan yung iba. Sumunod din sa Diyos para sila rin makagawa na rin, makapagbigay sa iba. Alam mo yung lindol? Meron niyang tinatawag na epicenter, kung saan nagmula yung lindol. Naranasan ko nang mag-hike sa bundok sa Madsayap, na bago nagdating yung lindol sa tinatayuan ko, narinig ko ang biyahe ng lindol. Nag-travel yan. Pag yanig dito sa epicenter, narinig ko yung malayo. Mga tinig ng mga dahon ng mga punong kahoy. Bago dumating sa akin yung wave ng lindol. Pagrinig ko, nagkanaas ba? Pagdating sa akin yung wave, gumanon yung lupa. Nagta-travel. Ibig sabihin yan, ang Diyos nagbi-bless kung nagsimula sa iyo, tumulong ka, para yung tinulungan mo, makatulong din, parang wave yan eh. Praise the Lord. So, ang sanglibutan, full of His riches. Kaya meron siyang kakayahan na magsabi, unahin niyo lang ang aking kaharian at ang aking righteousness, ang aking katuwiran. Unahin niyo lang yung aking kaharian. Paniwalaan niyo lang ako na meron kayong kaluluwa at meron kayong kalalagyan sa aking kaharian. Unahin niyo yung righteousness ko, yung katuwiran ko, yung batas ko, yung utos ko. Kasi hindi kayo makapasok sa aking kaharian pag hindi niyo sundin ang utos ko. May kalalagyan kayo. Doon kayo, isahin ko kayo sa impyerno. Isasama ko kayo kay Lucifer, pati yung 1/3 of angels ko na hindi nag-abide sa aking righteousness. Hindi ba yan tinago ng Diyos? Ang daming verses dyan. Basahin mo yung Galatians 5:19 to 21. Saan ang dulo niyan? Di ba impyerno? Basahin mo yung Revelation 21:8 sa mga gawa. Di ba? Impyerno. Isa dyan yung magnanakaw. O di ba? So, therefore, sa buhay natin, kailangan i-consider natin ang kakayahan ng Diyos na kaya kanyang pakainin, kaya kanyang buhayin, kaya kanyang damtan. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran.
Noon, ang tao hindi alam anong hitsura ng mapa ng Pilipinas. Ngayon alam na. Noon, ang tao hindi alam anong mapa ng Amerika. Ngayon alam na. Noon, hindi alam anong hitsura ng North Pole at South Pole. Ngayon alam na. Pwede mo nang silipin. 360 degrees. Noon, hindi alam ng tao ang distance ng sun papunta dito sa Earth. Ngayon, alam na. Noon, hindi alam may katabing planet ang Earth. At may mas nauna pang planet na mas malapit sa sun. At meron pang mga planeta na nasa likuran ng Earth bago ang sun. Bakit alam? May mga tao sa mundong ito na wala silang ibang isip at trabaho kundi gawin yung curiosity nila. Kundi gawin yung i-discover ano ang mga lalang ng Diyos. Kaya tuloy yung informasyon napapasa sa atin. God's will yan. Para lalo pang makita ng tao gaano kalawak, gaano kalaki ang kanyang mga nilalang. God's will yan. Para mapatunayan ng Diyos lahat ng kanyang sinasabi dito sa banal na salita ng Diyos is not a myth. It is not flattery. It is not yung tinatawag na exaggerated. No! Pag sinabi dyan, how wonderful are thy works, and they can never be numbered. Totoo yan. Sino ang gagamitin ng Diyos? Yung mga taong pala-discover. Wala silang ibang kasayahan, madiscover ng madiscover ang mga nandito sa universe. They have the pleasure. Pinag-aralan nila yan. Ginastusan nila yan. And it is God who made it to be done. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng wisdom, knowledge, and understanding para matupad ang nakasulat sa Bible. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 111 verse 2. Praise the Lord. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. You see? Ang mga gawa ng Panginoon napakadakila. Sought out of all them that have pleasure therein. Hinahanap nila. Will ng Diyos yan. Para ano yung nakita nila, mapakita sa atin. Kung ano yung nasukat nila, ang distance, malaman natin. Para kung ano yung na-explore nila, mapasa sa atin. Praise the Lord. Para hindi mo pwedeng sabihin na, yung mga sinasabi dyan sa banal na salita ng Diyos, that is just a myth. That is just a cunningly devised fables. That is just like a fairy tales. No. This is accurate and true and faithful. Gaano kalawak ang nilalang ng Diyos. O di, hindi lang solar system ngayon ang na-zoom out. Beyond pa niyan. Yung palang solar system na yan, kasama na yung Earth. Habang sinuzoom out, nandyan pala tayo sa within galaxy. At sa galaxy na yan, there are thousands and millions solar systems. Sana yung Earth. It is just like a tiny dust. Pag zoom out na naman, yung mga galaxies na yan, napakarami pala yan.
They are more than can be numbered. They are very deep. Napakalalim ng kanyang kaisipan. Ano pa? Basa. Psalms 145:3 hanggang 4. Praise the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. See? From generation to generation, new discoveries, new discoveries, new discoveries. Mauubos na lang yung henerasyon sa mundong ito. Discoveries can never be stopped. And they cannot discover everything. Praise the Lord. Hindi natupad yung banal na salita ng Diyos. Bakit sa mga unang henerasyon, meron bang ganun? Wala. Ang ginawa ng Diyos from generation to generation, shall praise thy works to another. Nakikita yung mga works. Ang mga tao nagpipraise sa Diyos, napakadakila ninyo. To another. Papasa naman doon sa another generation, they will discover new things na naman. And shall declare thy mighty acts. Mighty acts. What is acts? Performance. What is performance? He create. What is what he created? The creation. Yung universe. Dinideclare yan. Yung mighty acts ng Diyos. To God be the glory. Praise the Lord. Napaka ng Diyos. Grabe. And yet, sa napakaliit ng tao, and yet, sa pagkasimple natin, ito yung image ng Creator of the universe. You are part of His likeness. If you are part of His likeness, you are part of His riches. Dapat ganun. So anong conclusion ngayon? Gusto mong matikman ang terribleness ng Diyos, yung kabangis sa Diyos? Huwag kang magsunod. Matikman mo talaga. Isasama ka talaga kay Lucifer. Ayaw mong mag-respect. Ayaw mong manginig. Ayaw mong mag-humble. Kaya yung message kagabi, ang makasama lang sa langit, yung marunong mag-humble, yung marunong magsisi. Kasing-kasing nga mahinol sulon. Kasing-kasing nga mapainob sanon. Dili nang mahinulsulon nga dramaturgo ha. Balo mo sa'yo mahinulsulon nga dramaturgo. Drama lang. Pero hindi genuine. Tingnan mo yung mga magnanakaw. Ang tapang-tapang nila pag mang-hold up sila. Pag mahuli yan ang pulis, ilagay doon sa kulungan. Kung alam mo, santo eh. Akala mo santo kung lumuhod, kung umiyak, kung humingi ng awa. Pero paglabas yan, ganun pa rin. Hindi yun pagpakumbaba. Ano yun? Dramaturgo. Ayaw magsisi ng buong puso. Ayaw magbago. Yan ang parusa kay Lucifer. Hindi ako maniwala, hindi siya winarningan ng Diyos. 1,000 of times. Winarningan siya. Ayaw pa rin niyang makinig. Kaya nung hinatulan siya ng Diyos, wala nang lunas. That is the terribleness of God. Ganon. Kaya wag nating pagalitin ang Diyos. Magpakumbaba tayo. Mag-submit tayo sa kanyang will. Mag-humble tayo para itaas tayo ng Diyos kasama niya sa kanyang kaharian. Ano pa? Hindi nyo ba alam napaka-precious ng isip ng Diyos para sa iyo? Para sa atin?
Yung isip ng Diyos para sa atin, very precious. Huwag natin itong sayangan. Huwag natin itong ipasira kay Satanas. Huwag natin ipasira sa sarili natin mismo. Kasi very precious yung kanyang isip para sa atin. Yung plano ng Diyos sa atin, very precious. Kaya kailangan walang makasira, walang makatibag sa ating relasyon, sa ating obedience, sa ating faithfulness dyan sa Diyos. Dapat wala. Kasi very precious yung pag-iisip niya sa atin. God will give you glory which fadeth not away. God will grant you to be with Him in His kingdom. God will give you the riches of His glory forever and ever. Precious masyado yung isip niya. You will go beyond America. You will go beyond Canada. You will go beyond the globe. You will go beyond the solar system. You will go beyond ano pa yung pinapakita sa mga tao who has pleasure to discover and to declare His works. That is something so precious. Huwag nating sayangin ito. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 139:17. Praise the Lord. How precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. Yan. Gaano ka-precious ang kanyang pag-iisip sa iyo. Sa akin. Grabe yung pag-iisip niya. And how great is the sum of them. Yung bilang, hindi mo masukat yung privileges na ibigay ng Diyos sa iyo. Praise the Lord. Hindi kaya. Hindi kaya. Bilangin. Nako, napaka super rami. Kaya sinabi ko na kagabi, I can feel that Satan is destroying our relationship to each other. Satan is weakening our relationship to each other. And you know what is the aim? What is the goal of the devil? If we are being moved and taken from the righteousness and holiness of God, ang aim ni Satanas is to destroy us forever. To steal and to kill and to destroy our eternal benefits. He will not just steal your land, your house, that is worthless. He will not steal your cars, that is worthless. But he will steal, destroy, and kill your eternal soul. O kung yan ang aim ng diablo, sa mga pagsubok na pinahintulot ng Diyos, makita ng Diyos na mumove ka, you can easily speak against the man of God. You can easily speak against the servant of God. So, ano ang tendency niyan? You are destroying your relationship with the Creator. Dahil chinanel ng Diyos ang pagliligtas sa buhay mo through His servants. Kaya yung Ark of the Covenant, mahalaga. Nandoon yung rod of Aaron. Kaya nga yung Psalms 133:1-3, how good and pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. Second verse, nandoon si Aaron. Third, nandoon yung everlasting life. Kaya binabalik ko lagi sa inyo.
I was tested to destroy my respect and my submission to my mentor. But to God be the glory. Even a single word I never utter. Huwag niyong isipin, protect. Masyado lang yan si Pastor Chito, defensive. Bakit kailangan ko pa mag-defend sa sarili ko if God will acknowledge me? Di ba? Isipin natin yan. Bakit kailangan pa ni Moses, ni Aaron, dipinsahan yung kanilang posisyon? Kung ang highest authority, siya na yung nagpili, naglagay sa kanila. Kaya tingnan mo lahat nag-against. Fatal talaga. O kaya, malaking magagawa yung open forum natin to destroy the devices of Satan, the devil, para sirain, and to spare and to save the people of God, to prevent the so-called rebellion and separation and detachment from the living God to His order. Kaya, that Ark of the Covenant must be reverent because that is how God saved humanity. Praise the Lord! Ganun ka-importante. Grabe yung counsel ng Diyos. Hindi basta-basta. Yung Word of God. Huwag tayong yung bang parang wala tayong nabasa, parang wala tayong narinig, pagdating ng pagsubok, ang bilis natin maglihis kaagad. Dito tayo sa counsel ng Diyos. Magpakatibay. Kasi wonderful yung counsel ng Diyos. Kamangha-mangha. This will cause you to escape na darating sa mundong ito. Kaya nga sinabi dyan, watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass. What is that? Temptation. What is that? Trial. Sino ang gagawa niyan na mag-money over yan? Si Satanas. Woe unto you, the inhabitants of the earth, because the devil is come upon you. But nevertheless, I will go to you. Pupunta ako sa inyo. Magpakatawang tao ako. I will be your Savior. I will be your defender. If you believe me, if you obey me. Salamat tayo. Praise the Lord. Bakit sinabi ng Diyos, woe unto you? Bakit dito niya tinapon sa mundo? Bakit di niya tinapon doon sa Mars? Bakit di niya tinapon doon sa Pluto? There are innumerable planets where He can cast Satan, the devil. This is how God measure us. Whether we obey Him and believe Him. Para deserving ka sa Kanyang kaharian. Kaya God is wonderful in His counsel. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 28:29. Praise the Lord. This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. Yan. Ito'y nagmumula sa Panginoon ng hukbo. Hukbo ng planeta, hukbo ng mga anghel, hukbo ng mga tao, hukbo ng lahat ng kanyang mga nilalang. Need of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. Yung counsel ng Diyos that is wonderful, it causes you to escape from the destroyer.
counsel ng Diyos. Hindi counsel ng ating kapwa. Hindi counsel ng gobernador, hindi counsel ng presidente, hindi counsel ng sariling counsel ng pastor. Na hindi counsel ng Diyos ang ginagamit. Wala lahat yan. Kaya nga, where no counsel is, the people fall. Fall into what? Mahulog ka sa pagkakasala, mahulog ka sa deception, mahulog ka sa lies of Satan, kasinlingan ni Satanas. Kaya ang counsel of the Lord, gawin nating counselors. There is safety. Praise the Lord! Pag magawa mo na hindi ka mag-speak against even a single letter or word against the servant of God, meaning to say, you make the counsel of God as your counselor. Tingnan mo yung mga obedient dito. Hindi mo marinig yan na may mag-utter yan ng kahit single word. Wala. Because they take the counsel of the Lord. They reverend God according to His order. Pero yung maraming satsat, wala, hindi nila ginamit yung counsel of the Lord, which is perfect, which is excellent, which is wonderful. Kung saan-saan lang sila pumupulot, yan ang huwag nating itolerate sa sarili natin. Praise the Lord. Huwag mo talagang itolerate. Fight for your own good, for your own profit. Fight for your own salvation. Sukli para sa imong kaluwasan, para sa imong kaayuhan, nga di nimo mabilang, di mo maihap ang thought sa Diyos para sa iyo. Ay, ikambyo mo lang yan sa mga walang kwintang tukso ng dyablo. No. You have to treasure the precious thoughts of God sa buhay mo. So let no man deceive you. Let no man take thy crown. Be thou faithful even unto death, and you will receive the crown of life. Praise the Lord. Ganun gusto ng Diyos ipaintindi sa atin lahat. Iba pa naman ang Diyos. He doesn't look the masses or the number of people. It doesn't matter how many, how few. Hindi nagmamatter dyan. Those who will remain unmovable, always steadfast in the Lord, and always abounding in the works of the Lord, your labor will not be in vain. You will be like Noah. You will be like his family who labored for the Lord. Approximately 750 million population sa panahon. God erased them because of one cause. They do not believe Him. But the 8 souls who listen to His voice, who abide in His instruction, who believe His counsel, save sila forever and ever. So, do not follow after the multitude to wrest judgment. Yung mga tao kasi na nire-wrestling nila yung judgment. Ito yung mga murmurer, ito yung mga complainer, ito yung mga lahat-lahat na ng mga attitude na ungodly, wicked, worldly. Yun yung mga tao na lahat na napahamak sa wilderness, they wrest judgment. Ano yung judgment? What God hath decided, they contradict. What God hath judged, made His judgment, His decision, He set up,
They question. Bakit si Lucifer nagrebelde? He questioned God. Kinwestiyon niya ang Diyos. Hindi niya matanggap. Kaya napaka-importante ang counsel ng Diyos sa buhay po natin. Napakadakila ng Diyos. Kaya kung ating tutuusin, hindi natin kayang liripin. Second to the last verse, basahin natin. Romans 11:33-34. Praise the Lord. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Yan. Wala nang maging higit pa na maging counselor ng Diyos. He is the superior. He is the highest authority, and no one is above him, and no one will succeed that will go over him. Walang maging successful na apakan mo yung Diyos. Lahat maging successful together with him if you put yourself under him. Praise the Lord. I experienced the lowest level of being member of the holy place. Be contented. I experienced assistant pastor 3 times. Be contented. I experienced advance party. Be contented. I experienced being assigned. At meron akong mentor. Be contented. Saan ka man nilagay ng Diyos, be contented. Praise the Lord. Do not go beyond what God hath made you and put you. Huwag ka maglagpas kung saan ka nilagay ng Diyos. Doon ka lang. Ganun ang ating buhay natin sa Diyos. Wala nang maging counselor higit sa Kanya. Siya yung pinaka-highest level. Last verse. Paano natin maintindihan ang lahat? 1 Corinthians 2 verse 10. Praise the Lord. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Yan. Paano natin ma-appreciate ang Diyos? Ang dagat, maraming hindi nag-appreciate yan. Pero yung mga tao na nakadive sa ilalim, they love because nakita nila the beauty of underwater. Ikaw na hindi mo nakita, you cannot appreciate. Kaya sa buhay natin, be filled with the Spirit of God, and God will reveal unto you the secret and the deep things of God. And that is the time you can appreciate those things. Ma-appreciate mo siya. Hindi mo siya pwedeng ipagpalit sa anong tukso ng demonyo. Anong tukso ng masamang espiritu. Praise the Lord. Oo. Minsan magtataka ka kay Moses. Pinapakita na ng Diyos na siya yung servant of God. Lalo pa nagre-rebuild ang mga tao. Basahin mo yung buhay ni Moses. Thousands of them were killed. Pagtapos noon, basahin nyo, nagmumurmur pa rin, nagko-complain pa rin. Kaya hindi na-stop yung killing. O kaya, ganun. Huwag nating hayaan. Yan na yung wave ng destruction ng diablo. Makarating sa iyo at makasama ka doon. Inilapit ka na sa Diyos, sa Kanya. Then, cling unto it, cleave unto it, submit unto Him. Let no man deceive you. Let no man separate you from God sa Diyos. O, tinan mo si Joshua and Caleb. Para
silang linta, di mihiwalay kay Moses. Sila yung ginamit ng Diyos para mag-lead doon sa mga children na walang kamuhang-muhang. Mas mabuti pa yung wala kang kamuhang-muhang. Wala kang masasabi na parang nagmamatalino ka na. Sabi nga ng Diyos, yung hinamak nyo na mga kabataan, sila yung ipaangkin ko sa pangako ko. Kayo na mga matatalino na nagmamakatalino sa sarili ninyo. Puro kayo. You are wrestling judgment. I will not cause you to inherit. Sabi pa ng Diyos, I swear in my wrath that you should not enter into my rest. Kaya nga, I take serious this matter. I know what God have done before. And I know what God will do at this present. That is why I want to prevent that. Huwag niyong i-misinterpret na naging defensive ako, kinaka-cover up lang yan ni pastor. No, I don't need cover up here. Praise the Lord. Minsan kasi, the more you speak the word of God, yung evil spirit, pag in-entertain mo yan, the more nag-rebelde ka. The more nagkikreate yung isip. Sabi ni Taning, uy, baka ma-enlighten itong mga biktima ko. Buhusan ko ito sila ng aking deception. That the more mag-explain yung ginagamit ng Diyos, the more ko rin sila papalayuin. The more ko rin sila mag-hate sa Kanya. Ipifeed ko sa isip nila. Naglilinis lang yan sa sarili. Nagja-justify lang yan sa sarili. No. Kaya, let us remember the counsel of the Lord. Praise the Lord. Ano yung counsel of the Lord? Yung experience, yung lahat ng mga nakarecord sa Bible. Lahat yan. Valid lahat yan. Judgments of God yan. Nireveal niya sa atin by His Spirit all things. The deep things of God. Para hindi mo kaya ipagpalit yan. God doesn't want us to be destroyed, but to be saved. But kung weak yung ating faith, submission dyan sa Diyos, there is great percentage masama tayo sa deception ni Satanas. Kaya, come closer to God. Come closer to Him, to His counsel. Dahil precious yung isip niya para sa atin. Huwag nating sayangin ito. Let us not waste yung isip niya na precious sa atin. Tayong lahat. Mag-ano tayo. Hindi basta-bastang ministry ito na binigay ni Jesus Christ sa atin. Hindi tayo pwede mag-let go sa work of the Lord kung paluag-luag tayo sa isa't isa. We must be fixed so that God will use us as many as He wants, anong gusto niya, as far as He can send us. God will perform His miracle as God pleases Him. Basta gusto ng ating Panginoon Diyos. Let us submit to His counsel. Diyan sa kanyang mga counsel. Kaya, be strong in the Lord. Seryosuhin ninyo ang paghihimok ng Diyos. Kasi siniseryoso ni Satanas ang destruction against us. Kaya, you must be more serious than the devil. You must be more strong than Satan, using the counsel of the Lord. Kasi minsan lang nating pag-decide, minsan lang natin, mali lang yung decision natin, it will cause us eternal consequence. Kaya ingatan natin ang sarili natin by the counsel of God, by the truth of God, by the word of God. So to God be the glory. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos.
mahalan tayo. Praise the Lord. Magkaisa tayo. And let none words na maglabas sa bibig natin a sign of grudge, a sign of misunderstanding, a sign of miscommunication. Kaya, kailangan talaga natin magkaroon ng genuine and truthful heart in the name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.